Sige po, ngayon dadako na po tayo sa mensahe. Nabasa na po kanina, Hebrew chapter 12. Na pamagat po ng ating pag-aaralan ay ang pagpapalang ayaw tanggapin ng mga Kristiyano o mga believers. Ang pagpapalang ayaw tanggapin ng mga Kristiyano o mga believers. Meron bang ganun? Meron bang blessing ang Diyos na ayaw tanggapin ng mga Kristiyano? Meron po. Meron. Ngunit hindi po lahat ng Kristiyano ayaw nila tanggapin. Pero majority po ng Christian ayaw po tanggapin itong blessings na ito. Meron nga po tayong kasabihan, di po ba, na huwag kang magtatampo sa grasya. Naririnig ko yan nung maliit pa ako. Hanggang ngayon ba nag-i-exist yung kasabihan yan? Huwag kang magtatampo sa grasya. Kasi galing sa Diyos yun eh. Kumbaga sa blessing, kasi alam po nating blessing, di ba? Prosperity, magandang buhay natin, ano pa, wala tayong sakit. Hindi ko po sinasabing hindi blessing yan. Blessing po yan. Ito po kadalasan ang ating alam na blessing. Financial blessing. Ngunit ito pong ayaw ng mga Kristiyano, kumbaga sa ulam na baka, yung mga financial blessings, yung mga magandang buhay, fulfilled, yung pangarap, buntot lang po yan. Kumbaga sa baka, yung ulam, oxtail lang yun yung oxtail. Yung mga blessing, yung mga oxtail yan. Yung buntot ng baka, ay mabuto yun eh. May masarap na bahagi sa baka pa, di ba, yung laman. Ayan. Ngayon, ano po itong blessing na ito na ayaw ng mga Kristiyano? Again, hindi po lahat, majority lang. But later on, pag nag-mature na siya, unti-unti na niyang natatanggap itong blessing na ito. At unti-unti na niyang na-appreciate, at unti-unti na niyang napapasalamatan. Ano ba yung blessing na yan? Isa-isahin natin. Hebrew chapter 12. Sabi doon, di ba? Mga anak, teka po, babasahin ko lang. Dito sa magandang balita muna. Sabi doon, mga anak, huwag niyong waling bahala pag itinutuwid kayo ng Panginoon. Dahil yan ay tanda na kayo'y kinikilalang anak. Masahin natin. Pag tinutuwid ka pala ng Panginoon, ina-authenticate niya, anak ka ng Diyos. Ano ba anak ng Diyos? Ang bigat po pag anak ka ng Diyos. Luke chapter 12:32, sabi ni Jesus, mga kawan, huwag kayong matakot. Kinalulugod ng Diyos na ibigay sa inyo ang kaharian. Biro niyo po ang blessing mo, kaharian. Bakit? Kasi anak ka ng Diyos. Ano isa sa tanda na ang tao ay anak ng Diyos? Pag tinutuwid ka ng Diyos. Di ba ayaw natin yan? Nagagalit pa tayo sa pastor. Pag ginamit ng Diyos. Hindi naman lahat. Teka, babasahin ko yun. Hebrew. Sige, sabi dito. Verse 5. Nalimutan na baga ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya. Mga salitang nagpapalakas ng loob. Anak ko,
huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang mga itinuturing niyang anak sa Hebrew King James, ang Biblia. Meron dun huwag kayong malulungkot pag pinagwiwikaan kayo ng Panginoon. Means strong word. Pag binibigyan tayo ng strong word ng Panginoon, ginagawa lang naman ng Panginoon yun sa matitigas ang ulo. Masunurin ka sa Diyos pag wili ka. Kasi may mga Kristiyano matigas ang ulo Meron po. Meron. Matigas pa ang puso. Hindi kaya ng Holy Spirit hindi kaya kunbigyan ng Holy Spirit. Kailangan tumulong pa yung dalawang persona. Kailangan pa tumulong ang Ama, Anak, at Espiritu Santo para makonvict. Holy Spirit lang, hindi kaya. Kailangan Trinity. Biro niyo po. May mga Kristiyano po, matigas ang puso. Biro mo, hindi makaya ng Holy Spirit. Kailangan pa ng Father, Son, and the Holy Ghost. Sabi nga noong chick, sumalusep. Ano yun? Sumalusep. Sus Mariosep daw. Sus Mariosep. Hebrew, pinagwiwikaan. Kilala ba natin talaga si Jesus? Si Jesus po, gentle. Ngunit, nagbibigay din siya ng strong words. Sino bang Jesus ang tinanggap natin? Sabi dito, pag kayo pinagwiwikaan, kayo manglulupay-pay. Makita ko na kagad. Anyway, isa po sabi rito kasi anak kayo ng Diyos, kaya kayo tinutuwid. Yan pala ang isa pinaka-firm sign. Anak ka ng Diyos. Pag tinutuwid ka ng Diyos, pag nire-review ka ng Diyos, pag hindi ka tinutuwid ng Diyos, illegitimate child ka. Hindi, ang prosperity sa amin yung marami kaming pera, tapos hindi ka tinutuwid ng Diyos. Baka illegitimate child tayo. Tandaan po natin, ang Diyos po ay nagko-correct. Si Jesus po nagsasalita din ng strong. Kasi ingat tayo sa mga preacher na pinipreach lang ay love and prosperity. Yun ang modern Christ. Yun ang church of the world. Pinipreach lang nila love and prosperity. That's why itong modern Christ accepted by the world, welcomed by the world, and loved by the world. Ngunit yung Christ of the Bible, nagpipreach siya ng love, prosperity, righteousness, holiness, warning, judgment. Bukod sa lahat, He speak the truth. That's why yung Christ of the Bible, despised by the world, hated by the world, and crucified by the world. Kasi sinasabi niya yung totoo. And sometimes truth hurts. Kaya ingat po tayo. Sabi nga ni Jesus sa Church of Laodicea, diba? Hindi ka mainit, hindi ka malamig. Hindi niya sinabing, paaalisin kita. Medyo light yun Light word yun Hindi ka mainit, hindi ka malamig.
palalayasin kita. Medyo strong na yun. Di ba? Anong sabi niya? Hindi ka mainit, hindi ka malamig, isusuka kita! I will vomit you. Isusuka kita. Yun po ang Christ of the Bible. Si Jesus po, mapatay rin. Sabi ni Jesus sa Church of Thyatira, binigyan ko silang time magsisi. Ngunit hindi sila nagsisi. Sasalutin ko ng kamatayan ang kanyang mga anak. Yan po ang Christ of the Bible. Ano sabi niya kaya na si Ananias at Sapphira? Sabihin natin 1,000,000. Ang dami nakakarinig. 1,000,000 para sa church, para sa gawain ng Diyos. 1,000,000. Masyado palang ano to si sister, si brother. Masyadong mahal ang Diyos. Pero mo, 1,000,000. Tapos, nung ibibigay na, 500,000 lang ang ibinigay. Diluwa, dating na ngayon si Ananias. Sabi ni Pedro, ba't nagsinungaling kayo sa Espiritu Santo? This is under grace. This is under grace. Ba't nagsinungaling kayo sa Espiritu Santo? Sabi nyo, 1,000,000 bibigay nyo. Hindi ka naman pinipilit, hindi ka hinihingian. Sabi mo lang, baka sinabi mo lang yun, marami nakakarinig. Pag ang bagay, binigay mo na sa Diyos, huwag mo nang babawi. Tandaan po nito, mga kapatid, huwag niyong pakikialaman ang pera ng Diyos. Huwag niyong hihipuin ang pera ng Diyos. Sacred yan eh. Sacred po yan. Maraming pastor naghihirap eh. Maraming pastor naghihirap. Kasi maraming Kristiyano hindi nagtatights eh. Nasa Bible naman! Sabi mo, 1,000,000, bakit 500,000 lang na ito? Nakita namin. Nagsinungaling ka sa Espiritu Santo. Ano nangyari kay Pedro? Pok! Patay. Dumating ang asawa niya, si Sapphira, na mukhang pira. Sabi ni Pedro, bakit nagsinungaling kayo sa Espiritu Santo? Nagkasundo kayo mag-asawa na ilihim ang para sa Diyos. Hinipo nyo ang sacred money for the Lord. Ito, Holy Espiritu na mamonbik. Siguro hindi na kailangan ng father and son. Natakot po yung mga Christian, bumaksak yun. Ba't kayo nagsinungaling sa Espiritu Santo? Sabi niyo, 1,500,000 lang binigay ninyo. Ayun yung asawa mo, ayun libingan, no? Susunod ka na. Ibig sabihin, patay ka. Ha? Bam! Kaya ba natin si Jesus? He is gracious. Sabi nga ni Jesus sa Church of Pergamo at Sardis, sabihan mo sila, magsisi. Ikaw na magsalita. Baka pag ako nagsalita, bakahin ko sila ng tabak ng aking bibig. Kaya ikaw na lang. Nasa Bible ba yan? Nagbabasa ba kayo ng Bible? Yung sinabi ko, nasa Bible. Anong verse? Huwag natin tutuksoy ng Holy Spirit, mga kapatid.
Kasi ang Holy Spirit ay nasa kaibuturan ng Godhead. Hindi ko mababa, nawawala sa tape eh. Nasanay ako, walang ano eh. Ang Holy, kaya nga sabi, pag nagkasala ka sa anak, sabi ni Jesus, may kapatawaran ka pa. Pag nagkasala ka sa Espiritu Santo, wala ka ng kapatawaran. Even today, hanggang sa hinaharap. Bakit? Ang Holy Spirit po, biro mo, Diyos. Ang Holy Spirit, nasa innermost being ng Diyos yun eh. Kaya sabi, ang tao, nasa saliksik ng Espiritu niya, yung Espiritu niya. Ang nakakakilala sa tao, yung Espiritu niya. Kasi yun siya. Ang sumasaliksik naman sa pinakamalalalim na bagay ng Diyos ay ang Espiritu ng Diyos. Biro mo sa innermost ng Diyos, gumigiyagis yun, yung mga sikreto ng Diyos. Kaya nire-reveal niya eh. Tapos magkakasala ka. Sasadyain. Yun naman, di naman sinasadya yung iba eh. Pero pag sinasadya, nag-ingat po tayo. Delikado po. O baka may nasasaktan na, pero ba nasasaktan? May nare-review pa. Mensahe lang po. Mahal niyo ba ako? I love you all. I love you too. Talaga, mahal niyo ako? Promise, ha? Baka mamaya, may magalit sa akin. Sabi rito, ang Diyos po, sabi rin pa rin ni Jesus, pinarurusahan ko ang aking minamahal. Biro mo, nagkakamali ka, nagkakasala ka, hindi ka pinarurusahan. Hindi ka anak ng Diyos. Hindi ka anak ng Diyos. May sample ko lang. At in fact, lahat tayo marami dapat ituwid. Bakit ako ba? Wala ba itutuwid sa akin? Marami. Lahat tayo, kaya wala tayong pwede pagmalaki. Kaya lang sabi ni Jesus, magmahalan na lang kayo. Magkiskis. Ginagamit ng Diyos para kiskisin tayo, kapatiran din eh. Makeup artist mo yan eh. Yung dumi mo, nakikita niya. Para pagharap mo kay Jesus, oh, gandang lalaki ka, magandang babae. Kasi na-makeup ang kanong kapatid mo eh. Ito, bagong gising ka. Kaya pagharap mo kay Jesus, maganda ka na. Eh kung walang pumapansin sa'yo, kaya lang minsan, we take it personally. We take it personally. Wag po. Mag-matured po tayo. Darating na nga si Jesus eh. Diba sabi niya, babalikan niyang church, walang kulubot. Perfect. Revelation 3:19. O ito muna, baka sabihin niyo, wala sa Bible yun eh. Magsisi ka nga, o kung hindi ay, madaling paparihan ako sa'yo, at babakahin ko sila, lang tabak ng aking bibig. Chapter 1:16 ng Revelation, nakita ni Juan si Jesus, di ba, puti ang buhok, nag-aapoy ang mata, at lumalabas sa kanyang bibig ay ang magkabilang tabak. Sabi ni Jesus, sabihin mo sila, kundi baka pagtatabakin ko sila, baka hindi nila makaya. Pag ako nagsalita, baka hindi nila makaya. Ikaw na lang. Yun po ang Christ of the Bible. He preached love, prosperity, but He also preached righteousness. He also preached dying to self, self-denial. That's why the world hated Him, despised Him, and crucified Him. Kasi He preached the truth. Si John the Baptist po, because of
he preached the truth. He lost his head. Naglalakad si Herodes kasama yung kanyang kinakasama. Sinusundan siya ni John the Baptist. King Herod, hindi tama yung ginagawa mo. Asawa yan ng kapatid mo. Nabubuhay ka sa adultery. Nangalunyan ka. Nakikiapid ka. Ayun pala yung sinama ng loob ni Herodias. Nagkaroon ng pagkakataon, naipit si King Herod dahil pinagsayo yung pamangkin niya. Ano hiling mo? Sabi sa bata, sabi ni si Herodias, sabi mo, ulo ni John the Baptist. So John the Baptist lose his head and lose his life. Bakit? Because he preached the truth. Unadulterated truth. Minsan, nagpipreach ako ng truth, may nagagalit. True servants of God, hindi kino-compromise ang truth. Yung mga false servants of God, they compromise the truth. Pag nabubuhay ka sa kamalian at kasalanan, hindi ka niya itutuwid. Hindi niya ituturo kung ano dapat mong gawin. Pag mali ginagawa mo, hindi niya ituturo, kapatid, ito ang dapat mong gawin. Because, yun yung mga fake, yun yung mga hireling, yun yung mga bayaran. Because he is after your money. Pera lang hanap sa'yo, kaya hindi kayo tutuwid. Hindi na sabihin sa'yo, eto kapatid, ang dapat mong gawin. Dapat, ang ginagawa mo ay ayon sa biblical principle. When the Holy Spirit comes upon you, He will lead you to righteousness. He will lead you to right things to do. Pero hindi tinuturo sa yung tama. Ito dapat mong gawin, kapatid. Mga hireling yun, bayaran po yun. Dito toong mga servants of God yun. When the Holy Spirit come upon you, He will lead you into all truth and righteousness. If our spirit is not right, tatama tayo ng Panginoon. Amen po ba? Ba'y tanda yan na anak tayo ng Diyos? Pag tayo tinutuwid. Pangalawa, ang anak ko, ino-authenticate. Yun ang document ng Panginoon pag dinidisiplin tayo, tinutuwid tayo. Tanda po yun na kinikilala niya at mahal niya tayo. Sabi ni Jesus, di ba? Pinarurusahan ko. Ulitin natin. Akala natin puro pera eh. Pastor, ayaw ba ng pera? Pingin pera. Lahat tayo kailangan natin ng pera eh. Pero buntot lang yan eh. Oxtail lang yan eh. Ulitin ko ha, sabi ni Jesus dito. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinurusahan. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. So, pag tayo pala tinutuwid ng Diyos, nire-rebuke, pinarurusahan, dinidisiplin, yan ay sign na anak ka ng Diyos. Si Boyet, anak ng Diyos yan. Maraming sermon, nabot sa akin yan. Pero pag nagpe-pray siya, Lord, ang aking pastor, pagpalain mo. Nasaktan man siya, tinatanggap niya. Kaya si Boyet lumalago. Meron pong si David po, doon.
Nakakatawa rin, nakakatawa. May nakakatawa ba ron? Ngayon wala pa rin. Gusto ko sana lumakad sa loob-loob ko. Ay wala palang kordon to. Si David po, mga kapatid, bakit siya God's after own heart? Nung nirebuke siya, di ba? Bago siya rebuke ni Nathan, nagbigay mo na ng parable. Na merong ganito, merong ganun. Sabi ni David, napakasama nung tao nun. Walang awa. Sabi ni Nathan, you are the man. Ikaw yun. Kasi si David po ay nag-commit ng murder and adultery. Magingan po tayo. Even good people. Kung ikaw man ay man's after God's own heart, pag hindi ka nag-ingat, you can also commit heinous crime. Heinous crime yun ginawa ni David. Plano-plano, paano patayin si Uri Nung narabyo kagad si David, sabi niya, ako'y nagkasala sa Panginoon. Ako'y nagkasala sa Panginoon. Sabi ni Nathan, ang judgment dadaan sa isang bahayan. Binigay mo pagkakataon ang kaaway ng Diyos na makagalaw. O diba, tapos namatay. Yung anak yun, nagkasakit Nagkasakit yung anak niya. Nagpa-fasting siya. Nabalitaan niya, hindi siya kumakain. Namatay na. Nung nabalitaan namatay na, naligo na kagad. Naligo, kumain. Sabi ng mga alalay niya, wala rin, kamamatay lang anak mo, naligo ka lang kagad. Wala, kinuha na ng Panginoon. Ano magagawa ko? Tanggap niya na mayroong darating na judgment. Tayo bilang Kristiyano, kung halimbawa nabubuhay tayo sa mali at kasalanan, dapat nag-i-expect tayo, one day, the Holy Spirit will confront me. One day, haharapin ako ng Espiritu ng Diyos para ako ituin. Kita nyo si David, tapos noon, ano nangyari? Yung anak niya ay nagkudita. Nagkudita yung anak niya. Umalis na siya kagad sa karyan. Sa loob-loob niya, baka bunga pa rin ang kasalanan ko to Marunong siya tumanggap ng rebuke. Marunong siya tumanggap ng punishment of the Lord. Hindi man nanalo si Absalom. Puro powerful yung mga ni David Kaya lang sa loob-loob niya, bunga to ng kasalanan ko. Kaya ganito. Tapos nung tumatakas na siya, sinalubong siya ni Semei, kamag-anak ni King Saul. Binabato siya ng buhangin. Yan, kasi masamang tao ka. Kaya nang nangyari sa'yo, masamang tao ka. Binabato siya ng buhangin. Sabi ng mga presidential security ni David, Malnari, ba't mo pinapabayaan sumpahin ka ng tao? Sabihin mo lang, ihiwalay ko yung ulo niyan sa katawan. Sabihin mo lang, Malnari, pupugutan ka ng ulo yan. Bakit pinapabayaan mo? Sumpahin ka ng tao yan. Ano sabi ni David? Wag. Baka pinapasabi ng Diyos yun sa kanya. Sa loob-loob niya, bunga pa rin yan ng kasalanan ko. Si David. Maring bunga. Iba, ayaw tumanggap ng konsekwensya Nagkasala, dinisiplin mo. Halimbawa, suspendido 6 months. 5 months gusto na bumalik. Hindi, kapatid, 1 month pa Kaya nagre-rebelde yung mga tao. Gusto nang bumalik. Yung mga ganong attitude. Walang repentant yun. Di totoo yun. Tapusin mo. O diba? Baka pinapasabi ng Diyos, sumpain ako. Bunga pa rin yan nung kasalanan ko. That's why David is God's after own heart. Nakahanda siya sa judgment. Even judgment of God, nakahanda siya. Di ba? 1 Chronicle 21. Nung binilang niya yung army ng Israel, nag-pride na siya. Sa loob-loob niya, malakas na kami.
Nagalit ang Diyos doon. Nagkaroon ng judgment, 70,000 namatay. Ano sabi ni David? Nagpadala uli ang prophet ng Diyos, sabi ni David, Panginoon, ba't naman idinamay mo yung 70,000? Wala naman silang kasalanan. Di ba, dapat ako at sambahayan ko, sambahayan ng magulang ko, di ba kami dapat mong patayin? Handa siya, kahit patayin siya. Kahit lahi niya, kasi ako po nagkasala eh. Ba't dinamay mo yung 70,000? Basahin niyo, 1 Chronicle 21. Even judgment of God, kayang harapin ni David, kahit mapatay pa siya. Kahit patayin pa siya ng Diyos, langit naman siya. Sana ganito po tayo. Pag tayo ay nabubuhay sa kamalian, kasalanan, pag dumarating na yung God's confrontation, o dapat nga i-expect na natin eh, para pag dumarating, handa na tayo. Unahan na natin ang Diyos para hindi na dumating. So, pangalawa, bilang anak, di ba? Sabi nung mga alagad, Panginoon, pagka ikaw anak ng Diyos, may eternal effect yan eh. Hindi mo nakikita. May eternal effect. May eternal reward. May eternal blessing. Tapos nakapokus tayo rito sa pera. Hindi masama yan. Ang gusto ko lang, mas mataas yung spirituality natin. God is more concerned to your soul than your feelings. Hindi ba concern ang Diyos sa akin, damdamin concern? Hindi ko naman sinabing hindi. Mas concern lang sa kaluluwa natin. May eternal effect po ang being child of God. Sabi po doon sa Psalms, ano yun? Saya. Therefore, the redeemed. Kinakanta namin yan, yung verse na yun eh. Therefore, the redeemed of the Lord shall return and come with singing unto Zion, and everlasting joy shall be upon their heads. Everlasting joy. Yaman natin dito, temporary lang. Hindi ko sinasabing sumpain nyo yung yaman nyo rito, ha? Palaguin nyo pa. Para magamit sa kingdom of God. Panginoon, Panginoon, pati demonyo, sumusunod sa amin. Nung nirebuke namin, sabi nung 70, binigyan niya kasing authority. Sumusunod sa amin. Sabi ni Jesus, huwag nyo ikatuwa yan. Ang ikatuwa nyo, yung pangalan nyo, nakasulat sa aklat ng buhay. Because you are child of God. O, antindi, pag anak ka ng Diyos eh. Tapos ini-authenticate niya true. Correction, rebuke, reproof. Ayaw natin. Ayaw natin. Mali po, tanggapin natin. Bagamat, sabi ko nga kanina, pagka naman nag-mature na yung Christian, tanggap niya na yun. At pinasasalamatan pa niya. So, ito yung blessing na ayaw tanggapin eh. Samantalang, dinodocument ng Diyos, pinapakita niya, anak ka niya eh. Ayaw mo? Ayaw mo bang ma-authenticate na ikaw ay anak? Dahil wala kang, ba't ganito lang buhay namin? Ba't ka? Hindi po, pasalamatan natin yan, being son, being child of God. O, amen po ba, mga kapatid? Nakahanda na ba tayo sa pagkukurik ng Diyos? Masakit man, tanggapin natin. Ako nga, nare-rebuke din naman eh. Minsan, Panginoon pa nagre-review sa akin. Huwag tayo mapupuot sa mga servant of God na ginagamit. Dumating ang time, just for a short period of time. Minsan, pag nag-reach ako, may nagagalit. Dumating ang time, just for a short period of time. Nakikita ko puso ng tao eh. Means na de-desert. They talk to me with a smile, but in their heart, they are cursing me. They talk to me nicely, but in their heart, they hated me. Kaya lagi ako nagpapalukob ng banal na dugo ng Panginoon. Ayoko ng ganong gift.
baka hindi na ako makatingin sa tao. Isang kapatirang Kristiyano, struggle na struggle. Bigat na bigat. Pinag-aralan ko movement niya, lahat ng galaw at salita niya, inaano ko sa Bible. Sa mga biblical principle. Sabi sa Hebrew 4:12, ang salita ng Diyos. Kumikilala ng haka ng puso ng tao. Kasahin ko na para maliwanag. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at matalas kaysa limang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghiwalay ng kaluluwa at spirito at ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso ng tao. Nung pinag-aralan ko yung kapatirang Kristiyano, lahat ng movement niya, lahat ng galaw niya, lumalabas sa bibig. Lagi kong chinecheck rito sa mga biblical principle. Na-discern ko kung ano nasa puso niya eh. Sabi ko, Lord, nadidiscern ko ito ang nasa puso ng kapatid na Kristiyano. Ayoko po magkamali. Lord, ito po, ayoko po magkamali. Kumaga tama ba, Lord? Tama. Impress ng Panginoon, yan nga. Kinausap ko itong kapatirang Kristiyano. Yun nga! Yun nga! Konting explanation, na-deliver. Dapat feel tayo ng Word of God. Lahat ng galaw ng tao dito may base. Pag lumilihis, edi mali. Pag tumutugma, edi tama. Ganun lang po kasimple yun. So, hindi ko na nasaan na ba yung outline mo dito? Hindi ko na nasundan. Anyway, siguro pinapapuna ako ng Panginoon. Ngayon kasing last days, God, kung nabasa niyo Ezekiel chapter 8, yung temple, ginawang taguan, di ba, ng mga Israelites, mga church leader. Nasa loob sila ng temple, sinasamba nila araw. Iba pala Diyos nila kahit nasa loob sila ng temple. Kaya sabi ng Panginoon, bumutas ang Diyos, sabi, pumasok ka dyan, sabi niya kay Ezekiel, ang dami mga idols, pumasok ka pa sa loob. Ang daming sinasamba sa Tammuz. Sabi ng Panginoon, may pinto pa niya, pasukin mo pa. Nakita niya, mga nakaluhod sa araw. Yun ang nasa temple. So God will penetrate the temple. Kasi sinilyuhan nila eh. And to expose the temple, yung mga maling ginagawa. Ngayon last days, nagmamadali ng Diyos, marapit na sa dumating. Para linisin, ikaw sumunod, i-judge, chapter 9, sabi ng Panginoon, kumuha kayo ng pampatay. Mag-umpisa kayo sa aking sanktuaryo, patay mo silang lahat. Because God is cleansing the temple. Pero hindi naman matigas ang ulo na spare sila. Ingat po tayo ngayong last days. God will penetrate your heart. Biro mo, layers of abomination. Yung puso natin, bigyan natin sa Diyos. May layers yan eh. May parte niyan. Do not enter. May parte ng puso natin, do not enter. Parang Laodicean church. Nasa labas na si Jesus, kaya kumakatok eh. Kaya sabi, hindi mo alam, bulag ka. Sabi mo, mayaman ka. Maralita ka at aba. Dahil wala ako sa buhay mo. So, prepare for God penetration. Yung templo, penetrate ng Diyos and expose. Symbolizing, analogy, tayo temple din, ang Holy Spirit. Kaya kung meron tayong mga abomination pa sa loob,
Labang ito nga minsan sa mga patiran, kung yung mga iniisip natin rumiristo sa ating noo. Parang cellphone, di ba? Lahat ng iniisip natin rumiristro dito. Nakikita ng tao. Lahat tayo nakasombrero. Ang cellphone natin kasi maraming kwarto yan eh. Di ba? Yung templo, ang daming kwarto eh. Ang pinapakita lang natin sa tao, yung kwartong palace at malinis. Dito, ako si Pastor Ronald. Sundan niyo ako sa bahay namin. Ronald Marino. Pero pag nandito ako si Pastor Ronald. Palis, di ba? Palis. Kahit pa paano naman eh, di ba? Ganon tayo minsan eh. Sa mga inner chamber natin, chamber. Sino ba talaga nandun? Dapat si Jesus eh. Ano ginawa ko? Eh di inopen ko na, Lord, ito po yung masamang plano ko. Yung mga masamang bala ko, Panginoon, ito. Lord, mamukumpahin tulot. Pag hindi mo ko binantayan, Lord, sabi tayo, walang pagsala, Lord. Pag hindi mo ko binantayan, walang pagsala, I will do it. Kaya, hold me by the power of your hand and your grace. Sinabi ko na, Lord. Lord, ito pa. Baka meron pa, Panginoon. Baka meron pa. O baka meron pa tayo. Suko na natin. Again, I'm not condemning anyone, ha? Di ba may kasabihan tayo pag nagturo ka? Ikaw, masamang tao ka. Yung tatlo, nasaan? Ito. Hindi ka pwede magturo. Paano ngayon yan? We are all under grace, mga kapatid. Kaya love one another. Yun lang tayo eh. Yun lang yun eh. Kaya lang, ito mensahe ng Diyos. Pambulat-latin ng Diyos sa ating mga puso. Hindi para bastusin tayo. Para lalo niya tayong i-cleanse at lalong magamit. O, tumayo po tayong lahat. Kaya ba natin i-open sa kapatid yung ating inner chamber? Dahil, kapatid, ito ang aking pinaka-privacy. Wala na yung do not enter. Kasi pag binuksan mo yan, pak, andun pala si Christ. Kapatid, ito pa isang pintuan ng aking puso. Buksan mo. Wag na, baka sino pa makita ko, hindi. Gentle yan. Hindi, baka nakakaya eh. Hindi, love yan. And gentle, pagbukas. Holy Spirit. O kapatid, meron pang isang pintuan. Buksan mo. Ganun ba? Talaga, tiwala na ako sa'yo. Andun yung Ama. Sabi ni Jesus, ang mga sumusunod sa akin, I and my Father, I will make them our abode. Titira ako sa kanila. O, saligsigin natin puso natin. Meron pa bang do not enter? Nabanggit ko sa inyo noon minsan, gusto ko magkasala. Ayan dyan presence ng Diyos. Para ba tinakwil ko, diyan ka muna. Nasa damit ko. Para makapagkasala ko, nandiyan yung presence ko. Diyan ka muna. Kakasala. Diba ganun? Aminin nyo na mga patid. Aminin na natin. Sa ating mga puso, minsan, may mga abominable pa dyan eh. Meron pa. Kaya nga binibigay sa atin para linisin tayo ng not to condemn us. Bakit? Kasi tinuturing niya tayong anak. Luke 22, siguro ito na huli. 12:32. Mga kawan, huwag kayo matakot. Nalulugod ang Ama. Ibigay sa inyo ang kingdom. Eternal blessing. Eternal joy. Eternal reward. Crown of righteousness, etc., etc.
Ayaw ba natin noon, mga kapatid? Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat nakalulugod na mainam sa inyong Ama ang sa inyo'y ibigay ang kaharian. Pag anak ka lang Diyos, all the property of God is yours. Tapos pagtatsaga tayo rin sa ganito, mandadaya pa tayo sa negosyo natin, etc., etc. Samantalang, sabi ng Diyos, ibigay sa inyo ang kingdom. Kasi anak tayo ng Diyos. Ano yung tanda? Itutuwid tayo, pinagwiwikaan, dinisiplin. It means to say, anak ka nga ng Diyos. Hindi ka illegitimate child, kundi legit tayo. Meron ba tayong awitin? Isang awit lang. Purify your people, O God. Cleanse us with your fire, O Lord. May we walk uprightly in the presence of your love. Purify your people, O God. Make us holy, Lord, we pray. In your likeness, righteous in our ways. Let us be a praise to the glory of your grace. Purify your people, O God. Make us holy, Lord, we pray. in your
Narinig po natin, mensahe po ng Diyos sa atin pong lahat. God is not condemning us. Gusto ng Diyos lalo tayong mapabuti. Kung meron mang nai-correct sa atin ngayon, dapat po, maging masaya po tayo. Maging masaya ka. It means to say, ina-authenticate ng Diyos that you are His real son o daughter. Pinapatunayan sa'yo ng Diyos ngayon, anak ka niya. Kung nasaktan ka sa mensahe niya, pinatutunayan sa'yo ng Diyos, mahal ka niya at anak ka niya. You have eternal life. You have eternal blessing. Eternal reward. At sabi ng Diyos, nalulugod ako. Ibigay ang kingdom sa inyo. Kasi anak ko kayo. At pag tayo po nag-repent ng ating kasalanan, wala na po tayong nakaraan. Sabi doon, Psalms, inilalayo natin kasalanan from east to west. Ibig sabihin, yung kasalanan mo na ginawa, na pinagsisihan mong totoo, hindi na part ng yung identity. Inalis niya na yan, kaya ikaw ay bagong creation. Tayo, bagong creation. Accidentally, meron akong bagong creation na tayo, wala tayong nakaraan. At nalulugod na ang Diyos sa atin. Idadagdag ko lang to, accidentally may sa si Bill Gates. Ini-interview si Bill Gates ng interviewer. Sabi kay Bill Gates, ano po sikreto paano kayo naging billionaire? Ang ginawa ni Bill Gates, kumuha ng cheque. Sulat mo, magkano pera gusto mo? Sabi ng interviewer, di ba, tinatanong ko po, paano po kayo naging billionaire? Sulat mo, kung magkano pera. Tinatanong ko po, kung magkano
Purify your people, oh God. Cleanse us with your fire, oh Lord. May we walk uprightly in the presence of your love. Purify your people, oh God. Purify your people, oh God. Cleanse us with your fire, oh Lord. May we walk uprightly in the presence of your love. Purify your people, oh God. Make us holy, Lord, we pray. In your likeness, righteous in our ways. Let us be a praise to the glory of your grace. Purify your people, oh God. Make us holy, Lord, we pray. In your likeness, righteous in our ways. Let us be a Napakabigat na problema. Sulat ninyo. glory of your Nakantabay na ang ng Diyos. Purify your people, Oh God. make us holy, Lord, we pray. In your likeness, righteous in our ways. Let us be a praise to the glory of your grace. Purify your people, Oh God. Sige, taas natin ang ating kamay. your people, Taas nyo yung cheque. We'll do it by faith. We'll do it by faith. Lord, salamat po. oh God. Una sa lahat, gawin kaming karapat-dapat sa iyo. Cleanse us with your holy blood. Cover us with your holy blood. Lord, narito yung mga anak by faith, nagsulat sa kanilang imaginary check. Ginagawa po nila to by faith. Lahat po kami nagsulat, Panginoon. Ayon sa aming mga pangangailangan. Ayon sa pangangailangan ng mga kapatid. Sige po, taas niyo sa Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Angel of the Lord. Angel of the Lord. Ayan po, hawak nila, Angel of the Lord. Yung mga request sa kanilang kamay. Angel of the Lord, kunin mo po. Kunin nyo isa-isa. Kunin nyo isa-isa. Kunin nyo isa-isa. In Jesus' name, in Jesus' name. Kunin nyo isa-isa. And right now, in the name of Jesus, in the name of Jesus, the name that is above every name, bring it right now to the throne room of God, to the throne room of God the Father, to the throne room of God, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Chorus, mga kapatid, chorus, yung kantang yan. Us holy, Lord, we pray. In your likeness, right.
niyo po yung imaginary check, taas po ninyo. Nakarating na po sa Panginoon. Nakarating na po sa Diyos ang request. Taas niyo yung kamay, yung imaginary check. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In the name of Jesus Christ, the name that is above every name. Receive! 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 Kung ano man ang hiningi mo, according to God's will, right now, receive it! Receive it! They are yours! In Jesus' name, in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Walang pa natin, Panginoon.